Kamusta po muli mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito pong nakaraang araw. Alam naman po natin nasa Malaysia po ang ating Vice President Sara Duterte mga katambay. At dito po, nabanggit niya po, di po ba, na talagang sa paniniwala po niya ay talagang nanalo po ang Duterte 10 mga katambay. Dahil po meron po siyang basihan. Kaya po niya nasabi. Pakinggan po natin ang kanyang talumpati at marami pa po tayong malalaman mga katambay sa kanya pong pahayag. Umpisa na po natin, pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, si Attorney J.V. Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondoc. At kasama niya po ang atin pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina, si Senator Amy at ako, nag-uusap kami paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mangampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa. Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Yan po ang komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng ating Vice President. Totoo po yan mga tambay. Dahil yan po experience po na isang Vice President yan. Dahil isa po siyang politiko. At napakatagal niya na pong politiko. Di po ba? Mula pa po nang siya ay naging mayor o vice mayor.
mga kabayan. At kabisado niya po ang takbo ng politika sa ating bansa. At isa po siyang magaling na abogado. Hindi po ba? At marami rin po siyang alam at nakakausap na magagaling na IT expert. Di po ba mga tambay? Kaya po, kahit naman po tayo, alam po natin sa ating mga sarili na talagang nanalo po halos ang Duterte 10. Di po ba? Nabanggit na po ng ating Vice President, di ba? Sila Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, di ba? At si Doc Mata. Di po ba? At napakarami pa po yan. Lalo-lalo po si Attorney Vic. Di ba? At si Atty. Lambino, di ba? Si Pastor Kibuloy, si Philip Salvador, di po ba? Talagang mananalo po, di po ba? Dahil nga po yung sinasabi ng Vice President, dahil nga po meron na siyang karanasan. Dahil mismo, naunang dumarating ang sinasabi ng Vice President, yung boto ng mga OFW. At dito, napatunayan ng Vice President kahit po nung panahon na siya ay tumakbo, noong 2022 bilang Vice President, nakita niya na talagang malaki ang posibilidad na siya ay manalo dahil napakalaki ng nakuhang boto ng Vice President sa OFW. Di po ba? At ganun din po ang nangyari nitong 2025 mismo galing sa Vice President. Di po ba? Napakalaking porsyento ang nakuha ng Duterte 10. Di po ba? Dahil tayo po, ano po bang ating kampanya? Di po ba? Black voting, solid, di po ba? Kaya nga po, talaga pong mananalo ang Duterte 10 dahil nga nag-black voting po tayo. Di po ba mga kababayan? Hindi lang po ang OFW. Lahat po halos, majority ng supporters po ng PDP Laban, mga Duterte, Vice President Sara Duterte. Di po ba? Nag-black voting. Hindi lang po sa Mindanao, Bisaya at meron din sa Luzon. Kaya nga lang po, ang malaking tanong po ng Vice President, di po ba? Questionin. Kaya nga po kinausap niya ang PDP Laban. Alamin, tuklasin kung paano ginawa ng COMELEC. Di po ba? Kaya nga po yan yung sinasabi nga po ng natin. Pagdating po sa COMELEC, diyan po nagkakaroon ng himala. Di po ba? Yung hindi mo ine-expect na mananalo dahil nga may himala, pag nasa COMELEC na, yan po, diyan na po, nagkakaroon po yata ng hocus-pocus. Hindi po kaya. Kaya dito po mga tambay, talagang tapos na naman ang halalan. Kaya lang, talagang mismo ang Vice President ay hindi makapaniwala. Hindi lang po tayong mamamayan at hindi lang po si Kamanong. Hindi rin po ako maniwala na mananalo itong mga tao na ito katulad po ng isang Aquino, si Ma'am Aquino, manalo. Si Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Pampilo Lacson, di po ba? At marami pang iba. Nanalo. Di po ba? Unbelievable. Nakita nyo, wala silang solid vote. Nanalo. Wala silang OFW. Nanalo. Wala silang Mindanao. Nanalo. Wala silang Bisaya. Nanalo. Mga kabayan, ang tanong, sino nagpanalo? Yan po ang kino-question ni Vice President. Sino po nagpanalo? Hindi po ang nagpanalo yata sa kanila ay Luzon, Bisaya, Mindanao at OFW. Ang nagpanalo po yata sa kanila ay si Commissioner, si Chairman Garcia. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya minsan po mga tambay, kahit ano pala ang gawin nating black voting, mga kabayan, may sarili palang black voting ang COMELEC. Yun po ang napakasakit na katotohanan. Meron tayo, mga supporters, naniniwala na kailangan po nating mag-black voting dahil sa pagbabago ng ating bansa. Dahil binigyan tayo ng katulad po na ganitong klaseng panunungkulan ng 3 taon. Dinala tayo sa 3 taong pamumulitika. 3 taong isang damukal na korupsyon. Gusto nating baguhin noong nakarang halalan nang hindi na tuluyan ang ating bansa ay mapunta sa basurahan. Di po ba? Lugmok sa kahirapan. Pero ano po nangyari? Yung kagustuhan nating magbago o baguhin
ang sistema ng ating politika dahil na nga po yung 19 Congress ay sobra katalamak. Di po ba? Tagahaman sa pera at sa kapangyarihan di umano. Di po ba? Pero ano po nangyari? Nawalan po ng saysay dahil napakarami pala di umano magnanakaw ng boto ng taong bayan. Doon yata sa COMELEC nagsimula ang nakawan ng boto. Hindi lang po pala pera ang nananakaw sa atin. Hindi lang pala ginto ang nananakaw sa ating bansa. Pati pala boto natin ay ninanakaw na rin pala. Hindi kaya? Kaya nakakalungkot po mga kababayan. Pagka ganito po pala na meron po pala tayong lingkod bayan o tinatawag na mga politiko na sobrang bangag at sobrang lasing sa kapangyarihan. Lahat po pala ng klase ng kasamaan ay kaya pala nilang gawin dahil nga sila ay bangag at lasing sa kapangyarihan. Di po ba? Nakakalungkot. Sana po makonsensya naman. Di po ba? Kasi po yan, nakatala na po yan, saka yan po, record na po yan. At yan po ay konsensya na po yan kung sino man po ang gumawa nung napakaraming magic na ginawa nila. Akala po natin ang magic sa mga magikero lang nangyayari. Hindi po pala. Pati pala sa COMELEC, mas mahusay pa sa magician. Hindi po ba mga kababayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil si Kamanong po ay nagugulat din po mga kababayan. Dahil isang damukal na magic ang nangyari sa COMELEC. Kaya po sa COMELEC, mga kababayan, parang napakarami po diyang magikero. Mga kababayan, lalong-lalo po sa 2028. Diyan po tayo, delikado. Dahil sanay po pala sila sa ganito po. Dahil naumpisahan po nila ng 2025, hindi po malayo na mas grabe ang gagawin nila di umano sa 2028. Hindi kaya, mga kababayan? Dahil yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, pagka ganito po kasi klase, pagka sobra kang bangag, at siyempre, sobra kang lasing sa kapangyarihan. Siyempre po, pag sobra kang bangag at lasing, di po ba makapal ang mukha mo? Kakapal? Di po ba? Lalo sa kahihiyan. Kaya itong nasa COMELEC, hindi malayong ito bangag at lasing din dahil makakapal na rin yata ang mukha. Di po ba? Dahil kayang tanggapin ang kahihiyan at batikos ng taong bayan. Dahil nga po sa kakapalan na rin ang mukha. Hindi kaya? Mga kababayan, nakakalungkot mga kababayan, napakahirap yung hindi mo na matanggap na kinukurap ang iyong tax, di ba? Yung ating buwis, di ba? Dahil sila sitting pretty lamang yung mga yan. Palamunin natin yan, di po ba? Buong pamilya niyan, pinalalamon natin dahil tayo ang nagbabayad, mga kababayan, sa mga sweldo niyan. Di po ba? Pati ang mga bonuses niyan. Pati ang travel pan yan, mga extraordinary pan yan, galing sa ating buwis. Di po ba? Palamunin natin. Di po ba? Kaya lang, ano po ang ginagawang paglilingkod sa atin? Perwisyuhin pa tayo. Di po ba? Pati ang boto natin, ninanakaw pa nila. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya sana po, ito po, maayos po ito, lalong-lalo po. Ito pong magagaling naman itong mga abogado natin, di po ba? Lalong-lalo, napakarami pong abogado dyan sa PDP Laban. At nahandyan pa sila Attorney Glenn Chong na talagang puspusan, di po ba? Puspusan talaga na hindi po sila pumapayag na talagang ito po ay hindi po matuklasan at talagang hindi lumabas ang katotohanan. Nahandyan pa po sila Attorney Respicio. At syempre po, pinagtutulong-tulungan pa po yan nila Attorney Vic, ni Attorney Bondok, si Attorney Lambino, si Attorney Hinlo. Sana po, wag po sana nilang tigilan hanggat hindi po lumalabas ang katotohanan. Sana po, para po sa pagdating po ng 2028, ay mga katambay, ay hindi na po nila magawa ang ganitong ginagawa nila di umano na pati ang ating boto ay ninanakaw na rin nila. Di po ba, mga kabayan? Yan po matambay ang ating pong komento sa pahayag po ng ating Vice President dahil si Kamanong po ay naniniwala rin po mga tambay na tayo po ay nanalo talaga, mga kabayan. Ang ating Duterte 10 ay malaki po talaga ang tsansa na tayo ay nanalo. Kaya nga lang po,
nadali po tayo ng mga mandarambong, mga kabayan. Mandarambong. Yan po ang mahirap. Nadali tayo, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po, mga kabayan, sa mga gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kabayan. At syempre po, sa ating po mga taga-tangkilik, thank you po. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po, mga tambay. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagbibigay naman po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po kila Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. At syempre po, may nagpapa-shoutout po. Shoutout po kay Tessie Litorco and family sa E-Farm Beach Resorts. Shoutout po sa inyo, Tessie Litorco and family ng E-Farm Beach Resorts. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo, kababayan, sa inyo pong suporta, sa inyo pong katambay. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi po natin na bilin at pakiusap po sa inyo, mga tambay, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte at Vice President. Siyempre po, ang dating Pangulong Duterte, yung kanya pong kalusugan, at siyempre po, makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa dasal at panalangin. Muli po, mga tambay, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.